Ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit pinili ko ang 2026 Honda XRM 125 Fi? Magandang araw mga boss! Welcome to Snail Moto. Sa video na to, isi-share ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit etong XRM pa din ang pinili kong bilhin sa kabila ng napakaraming model na nagsusulputan ngayon na may mga magagandang features, hindi lang yung mga direct competitor nitong XRM, kundi pati na sa mga scooter. Una, durability. Hindi ko talaga maisasantabi mga boss ang legacy ng XRM dahil subok na ang tibay nito simula nang lumabas ito noong 2001. At napatunayan ko din personally ang reputasyon nito nung bumili ako ng XRM way back 2013 at hanggang ngayon ay okay pa din ang makina, though marami na yung mga kailangan palitan sa exterior tulad ng mga cover at yung mga normal na wear and tear. Pangalawa, versatility. Kasi pwede ito on-road or off-road dahil sa kanyang dual sport design. Hindi nga lang ganun kalaki ang ground clearance nito pero kampante naman ako dahil 17 inches ang rim nito. Naka-street tire ang stock na gulong since motor version to pero pwede naman palitan ng proper tire base sa kung saan ko ito madalas gamitin. Pangatlo, fuel efficiency. Simula nung nabili natin ito mga boss, ang pinakamababang fuel consumption ko dito is 55 kilometers per liter. Pero 80% city at 20% highway yon. Sana mapanood nyo din yung video ko na kung saan nagkaroon tayo ng real world fuel economy test nitong ating Honda XRM kung saan nakapagtala tayo ng average na 59 kilometers per liter. Pang-apat, comfortability. Hindi siya nakakapagod dalhin kasi malapad ang handlebar niya tapos upright yung riding position ko dito kaya komportable ako pag napapadaan sa mga malulubak na kalsada or off-road. Tsaka magaan lang din siya dalhin mapa open highway o stop and go city traffic. Panglima, low maintenance cost. Madali lang i-maintain itong XRM. Yung mga papalitan lang naman dito ay yung mga normal na wear and tear. Tapos yung makina, kailangan regular yung pagpapalit ng oil. Unlike kasi sa mga scooter na aside sa engine oil, kailangan din ng gear oil. Tapos sa tagal na ng XRM dito sa atin, hindi na mahihirapang maghanap ng piyesa kung kinakailangan. At sigurado na marami ring mga mekaniko ang familiar na sa XRM. Panghuli, affordability. Depende sa model, location, dealer, nagre-range ang presyo nito between 75 to 80,000 pesos. Itong sa akin, motard version, nabili ko ng 79,000 pesos. Sa halaga na yun mga boss, may mga pinagpipilian din ako na ibang unit kasama na scooters. Pero dito pa din ako napunta sa XRM dahil nandito ang halos lahat ng kailangan ko base sa kung ano ang paggagamitan ko at kung saan ko madalas dadalhin ang motor. Mas maganda sana kung yung features or tech na meron sa competitors nito ay meron din sa XRM pero pag-uusapan natin yan sa ibang video. Please don't get me wrong mga boss, hindi ko po gina-justify ang kawalan ng ibang features sa XRM na meron sa iba dahil alam ko na may kanya-kanya tayong pangangailangan, preference at level of experience. Sariling opinion ko lamang po ito base sa naging karanasan ko sa paggamit nitong XRM. Maraming mga magagandang unit o model sa iba't ibang manufacturers ngayon kasama sa mga option ko dito yung Honda ADV 160 which is more or less doble yung presyo niya kaysa sa XRM. Gustong gusto ko talaga yun kaso hindi siya ganun ka-versatile sa tingin ko tulad ng sa XRM. Though marami naman akong nakikita na dinadala nila off-road yung kanilang mga ADV 160. Yung isa naman ay yung Suzuki Raider J Crossover Fi na mas affordable kaysa sa XRM pero mas maliit naman yung displacement niya. Kaya aside sa budget, may dalawang preference ako na kinonsider sa mga pinagpipilian ko. Yung kung gusto ko o yung kailangan ko. Kayo mga boss, maliban sa budget, ano-ano ba yung mga kinoconsider niyo sa pagbili ng motor? At sa price range between 70k to 80k, ano-ano ba yung mga option na pinagpipilian nyo? Pa-share naman po ng inyong mga opinion sa comment section down below. At huwag niyo din po sana kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para patuloy pa din po tayo makagawa ng mga video, review at gala tulad nito.
Maraming salamat po sa inyong panonood at see you sa iba ko pa mga video. Ride safe and God bless.